Yakapin ang kalikasan at isulong ang kabutihan. Karapatan ay ating ipaglaban, sang nilikha ay aalagaan. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. Alam niyo ba na may grupo ng mga kababaihan na matapang na nagsusulong sa kapakanan ng mga babaeng magsasaka? Pinapanawagan din nila ang food security, sustainable agriculture, affordable at accessible social services, at poverty alleviation. Ako po si Pia Noriela Bastilla and welcome to Green Faith. Sa nagaganap na pagtaas ng mga bilihin ng pagkain, problema sa agrikultura, ang grupo ng Amihan ay nagbabantay sa karapatan ng mga magsasakang kababaihan sa ating bansa. Kasama ko po ngayon ang kanilang National Chairperson na si Nanay Zen Soriano upang alamin ang mahahalagang usapin tungkol sa kababaihan, kalikasan at kaayusan ng pagkain nating lahat. Welcome to Green Faith po, Nanay Zen. Maraming salamat at natutuwa kami na nabigyan kami ng pagkakataon na makapanayam ninyo. Nagagalak din po kami, Nanay Zen, na andito po kayo para makausap at makapagkwento tungkol sa inyong mga advokasya. Unahin po natin, Nanay Zen, yun pong Amihan. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ano po itong organization na Amihan? Bali, ang Amihan ay isang organisasyon, National Federation of Peasant Women, isang organisasyon ng mga kababaihan at saka federasyon ng mga kababaihang, ng grupo ng mga kababaihang magbubukid. Bali, nabuo ito noong 1986 kasi may mga iba't ibang mga grupo na ng mga kababaihan na mga kababaihang magbubukid sa kanayunan na mga organisasyon sa kanilang mga baryo, sa kanilang mga bayan, ganun. So yung federasyon binuo lang siya para magkaroon ng national na katangian dahil nga sa hindi naman natin nalalaman sa iba't ibang mga lugar kung ano talaga yung kalagayan ng mga kababaihang magbubukid. Kaya kami yung parang magiging mouthpiece. Kami yung magdadala ng mga kampanya sa pambansang saklaw para maipaalam sa madla na ganito ang kalagayan ng mga kababaihang magbubukid. Na bagamat kami ang pinakamalaking bahagi ng populasyon, ay kami ay halos hindi nakikilala. Dahil kung titingnan mo sa statistics, ay kokonti lang ang mga magsasaka na nakalagay. Parang ang lumalabas na kami ay walang ginagawa. Samantalang bukod sa gawaing bahay, bukod sa mga iba't iba pang mga gawain, ay nagtatrabaho rin kami sa bukid, no? Pero yun nga, dahil hindi kami nakarehistro, hindi kami wala sa PSA. Hindi, napakaliit ng bilang ng mga magbubukid na na may trabaho, parang ganun. Lumalabas tamad kami dahil walang trabaho. As if. National Federation po kayo, Nanay Zen. So paano po nagiging miyembro? Paano po nagiging miyembro yung mga organizations? So nag-a-affiliate yung mga nabuo na ng mga organisasyon sa Amihan. So bali meron din namang mga individual yung binubuo din namin, may direct organizing din. Yung iba nagbubuo sila ng Amihan mismo yung pangalan, no, na binubuo nila doon sa probinsya. Tapos yun, i-affiliate na nila dito sa national. Meron naman na
yung mga buo na ng mga organisasyon, iba yung mga pangalan. Katulad yung una naming mga members ay yung Dagami doon sa ah, sa Isabela, yung yung Bugas, noon o yung yung mga pangalan, Sama Kami, yung mga ganun. yung, yung mga ganung pangalan, iba-ibang mga pangalan. So yung amihan po ay since 1986. Oo. Ano po, so more than 30 years na siya. Oo. Andun po ba kayo nung simula nung ma-establish ang amihan more than 30 years ago? Wala ako sa amihan noong panahon na yon. Bali 1995 ako nag full time sa amihan bilang isang organisador ng mga kababaihang mga magbubukid. Kaya ang noon ay ang inoorganisa namin ay yung mga kababaihan sa Quezon, sa Cavite, ganun. May direct kami sa national yung kaming mga nasa national staff. Meron kaming direct organizing na ginagawa. So para sa ganun, hindi lang kami nasa opisina. Talagang nakalubog din kami doon sa hanay ng mga kababaihan para alam namin kung ano yung kalagayan, ano yung mga problema at kung paano sila tulungan doon sa kanilang mga pang-araw-araw na problemang kinakaharap at kung paano din idudulog sa gobyerno itong mga problemang ito. So yun yung parang ang papel nga ng amihan ay talagang ikampanya yung mga iba't ibang mga issues, tapos ay i-facilitate yung mga dialogues or kaya yung mga yung mga iba't ibang paglapit sa mga iba't ibang mga institusyon para makapaglunsad ng mga forum, ipakilala yung organisasyon. At the same time, siyempre may mga din kami yung edukasyon at saka mga trainings, leadership trainings at iba't iba pa para makapagpaunlad ng mga ng mga leader ng mga kababaihang magbubukid. Nakita namin na kailangan naming ihiwalay yung mga kababaihan doon kasi may mga kilusan naman ng magbubukid sa Pilipinas, magkahalo yung babae at lalaki. Pero nakita nga namin na kapag ganun ay kung minsan nalilimita yung mga kababaihan kasi takot silang kumuha ng kanilang responsibilidad eh. Sasabihin nila, si kuparing na lang ang maging yung mga leader. Sila nandoon, taga-luto, at usually ang nagiging posisyon sekretarya o tresurera, yung usual na gawain ng babae. Pero yung mag-take on talaga nung mabigat na responsibilidad, ayun, medyo takot yung mga kababaihan. Kaya nakita din namin na yung kung hiwalay din yung mga kababaihan, marami kaming maaabot at mas makatutulong ito, mas mapapabilis yung sinsin ng pag-oorganisa sa hanay ng mga magbubukid, lalo pat napakalaki ng issue ng kawalan ng lupa at yung kasiguruhan natin sa pagkain. So ito po talagang pagiging miyembro ng amihan, talagang lakasan siya ng loob kasi bilang mga kababaihan at yun po mga issues na inyong sinusulong. So sa inyo pong since 1995, nasa amihan na po kayo, miyembro na po kayo, hanggang naging kayong national coordinator. Ano po talaga yung mga challenges, yung mga pagsubok na inyong kinaharap? Sa panahon na yan, yung malaking problema din talaga yung militarisasyon. Kasi ang tingin nila na kapag inoorganisa mo yung mga mamamayan o yung mga babae, sinisimulan na natin organisahin. Ang tingin nila kinakalaban na natin ang gobyerno. Kasi parang ang tingin nila dapat ang papel lang ng mga babae
doon lang sa sumunod lang, makinig sa anong desisyon ng kanilang mga asawa, at makinig doon sa sila yung tagadalo sa mga pulong kapag yung may meeting sa mga baryo, dadaluhin ng asawa. Pero sa decision making, teka muna, ko sa asawa ko, hindi ako makakapag-desisyon kung may mga sinasalihan sila ng mga o may kailangang desisyon na kailangan para doon sa patawag na pulong. Ang lalaki pa rin ang siyang tinitingnan na head of the family kasi sinasabi. Yeah. Pero yun, unti-unti natin itong binabasag dahil kailangan manindigan tayo para sa sarili natin. At bilang leader, tatayo tayo sa kung ano yung ating mga paninindigan, ano yung ating mga ipinaglalaban, at igigiit natin ito na sana ay pakinggan o kaya ay maipatupad itong mga ating mga mungkahi. Nanay Dan, na-mention niyo po yung militarisasyon na naging pagsubok sa amihan. Pwede niyo po bang elaborate yon, makwento niyo po yung tungkol doon? Meron po ba kayong mga threats or ano po yung experience ninyo? Lalo na sa ngayon, nitong panahon kay Duterte, talagang lumala din dahil nga sa mismong yung mga batas yung ginagamit sa atin nung ipinatupad yung anti-terror law, ay talagang ni-red tag na ang mga kababaihang leader, organizer na aktibong na ipaglalaban yung kanilang karapatan sa lupa, yung kanilang karapatan sa kabuhayan, at mga iba't iba pang mga issue na kanilang tinitindigan. Lalo na yung mga nakakaapekto din sa kalikasan nila, halimbawa yung mga reclamation areas doon sa mga baybaying dagat, kasi pag sinabi nating pisante, hindi lang ito magsasaka. Ang pisante ay binubuo ng magsasaka, ng mga agricultural worker, yung mga nasa plantasyon, yung hacienda, at gayon din yung mga kababaihang mangingisda, bahagi siya ng pisante, at gayon din yung mga katutubo dahil sila ay mga magsasaka rin. Kaya pare-pareho halos kami ng issue na kinakapalooban at yung uri namin ipinaglalaban, yung uri talaga namin ay uring pisante, na kung saan ay yung pangunahin ay yung kawalan ng lupa sa ating sariling bansa, yung malaking problema ng mga magsasaka at yung kapabayaan ng gobyerno na paunlarin ang ating agrikultura, sa halip ay ang itaguyod ay yung mga neoliberal na pulisiya ng gobyerno na kung saan ay siyang nakakaapekto doon sa ating mga kabuhayan. Patuloy din ang mga land use conversions na sinasabi nilang para sa ating kaunlaran. Pero ang nangyayari nito ay parang development aggression ang nangyayari, na kung saan ay nasisira ng husto ang ating mga likas na yaman. Sila ang nakikinabang sa ating mga natural resources at ang mga mamamayan ay naiiwan sa kawalan ng hanap buhay, displacement sa kanilang paninirahan, at gayon din ay nilalabag yung kanilang mga karapatan. So, Naizen, napakalalim po nitong inyong pinaglalaban, and it's very critical dun po sa ating development at sa sa social aspect ng ating bansa. Saan po kayo kumukuha saan po nanggagaling yung inyong mga resources sa pagmo-mobilize po nitong inyong mga projects? Sa katunayan ngayon, wala kaming pondo, noon nakakakuha kami, may mga mga research, mga maliliitang projects yung aming kapag maglulunsad kami ng training para sa mga kababaihan, nakakakuha kami ng konting pondo doon sa mga ibang mga institusyon, kasama na rin dyan yung solicitation at mga iba pang mga fundraising activities. Pero yung pagkuha ng malaking pondo mula sa abroad, mahirap makakuha, yung mga funding agency. Sa katunayan,
ay talagang wala talagang kaming ngayon lalo kailangan ang dami-daming mga requirements na hinihingi. Tapos isa pa, since last year ay 2 years na pala, 2021 noong June ay na-unlock kami, no? Yung aming bank account na dalawa, yung isa ay peso account at yung isa ay dollar account, na napakaliit lang naman ang laman noong aming bank account, pero na-freeze at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin namin ito magamit, hindi namin mabuksan doon sa bangko. Dahil sa kabila na may desisyon na yung korte, ano, 3 judge na ang nagsabi na hindi kami nagpa-fund na walang basihan para sabihin na kami ay mga terorista, na nagpa-fund kami ng terorismo, no? Malinaw yung mga batayan at nitong ang huling last year, yung bago magtapos yung taon, noon yung huling desisyon, pero hanggang ngayon hindi pa rin namin mabuksan yung aming bank account. At mahirap kami mag-apply ng funding para mula sa ibang bansa dahil hindi kami pwedeng mag-open ng bank account, no? Dahil hindi naman pwedeng sa personal papasok yun, no? Kailangan yung organisasyon. Kaya kami ngayon ay nabubuhay dun sa allowance basis lang din naman kami, no? Mga volunteer lang kami. Kaya hindi ganoon kalaki yung aming mga allowances. At yun, yung mga iba't ibang mga activities na ginagawa namin na kung saan ay nakakakuha ng mga maliitang pondo. So clarify ko lang po, Nanay Zen, no? 2 years ago, nagkaroon naman ng desisyon ang korte na pwedeng buksan yung inyong bank account. Kaso hanggang ngayon. Kumbaga, since 2021, nung 2021, bago magtapos yung taon nun, yung isang judge sinabi niya na kami ay hindi nagpa-fund ng terorismo. Kaya hindi iyon yung walang probable cause, no? Tapos nung sumunod na nag-retire na, yung isa namang judge, yun sinabi rin niya na nang pumalit, wala talagang walang ganun din, ina-uphold niya yung na hindi kami pwede nang yung account namin ay mabuksan at pero yung sinasabi nga nung mga na pati daw mga assets namin, sabi namin ito yung mga bulok naming mga cabinets, mga mga mesa, mga silya, yan lang naman yung aming mga assets. Wala naman kaming ganong assets. Yung aming nga computer din, hindi rin naman ganong grande o kung ano pa man. Wala kaming mga assets talaga na pwede nilang kasi isa yun yung PAPU at saka APO, asset right. Yun? Nakalimutan ko na. Parang yung ini-hold nila yung aming assets, yung ganyan. Tapos yung sinasabi nga na yung may PAPU pa silang tinatawag Kasi yung bukod doon sa pera, yun pang baka daw mga iba pang mga namin, baka meron kaming lupa o kung ano pa man. Wala naman, no? Pero yun, yung huling judge na sa amin, nag-acquit doon sa ganong namin kaso, ay yung nagsabi rin doon sa NTFL na si Badoy na yung dapat ay maghinay-hinay siya, hindi siya dapat magsasabi ng kung ano-ano sa mga individual o kahit na sa mga opisyalis ng gobyerno. Basta nag-aakusa, yung sinagot-sagot pa ni Badoy. Ang sabi nga namin, ang tapang-tapang nitong NTFL na ito, na kung saan ay talagang parang sila na yung makapangyarihan dito sa na ito, na mga kalagayang ito.
at ginagamit nila yung anti-terrorism law, no? Na kung saan nagpapatawag sila ng mga meeting sa mga members namin, pagkatapos ay akala ng mga nanay ay pa-meeting lang yon ng barangay, pero pagdating nila may kasama na palang NTFL Cup at mga militar at sinasabing sila ay mga surrendery na. At ililista na sila ng mga surrenderies, no? Kaya marami ang natatakot ng mga kababaihan dahil sa ganito. Tapos gayon din yun nga, yung bagamat legal naman, sinasabi natin na legal naman yung mga ginagawa natin at ang ating lang naman pinaglalaban ay yung ating karapatan sa ating kabuhayan, karapatan sa lupa, at saka yung pagtatanggol sa ating kalikasan para sa hinaharap, ito ay para sa ating susunod na henerasyon, para sa ating mga anak. Pero yun, ang mga militar ay patuloy pa rin doon sa basta na lang aarestuhin yung mga ilang mga members namin, madaling araw papasok doon, kukunin sila, tapos tataniman ng mga bomba para hindi sila pwedeng mag-bail, no? At yung sinasabi ay mga sila, kasama sila doon sa pagtambang, doon sa namatay na kung sino. Kahit na may mga katibayan na nagpapatunay na wala sila doon at nandito sila sa ganito, pinapakita na nila yung mga pero dahil hindi naman nagkakaroon ng mga hearing, kaya nagtatagal sila sa kulungan. At isa yon sa aming kampanya ngayon, yung Defend Peasant Women campaign namin, na kung saan ay gusto namin na mapalaya na talaga yung mga kababaihang may sakit, yung mga kababaihang mga may maliliit na anak, gayon din yung mga matatanda na at gayon din ay yung pabilisin yung proseso para mapalaya, dahil gawa-gawa lang naman yung mga kaso laban sa kanila. Naizen, ilan po yung mga miyembro ninyo ngayon na nakakulong? Alam niyo po ba kung ilan sila? 60, yung huling bilang namin, pero mukhang nadagdagan 60 plus na yung mga kababaihang nakulong, no? Sa buong Pilipinas na po ito? Oo, sa buong Pilipinas na mga ka-peasant women na namin, kasama namin. Tapos yung mga babae nga, yung mga ibang leader namin na red tag, hindi sila makauwi sa bahay kasi binabantayan sila nung mga militar o nung kanilang mga paramilitary na baka damputin na lang sila. Kaya kung minsan nandoon sila sa mga kamag-anak nila, doon din sa ibang, halimbawa sa ibang barangay o sa ibang bayan, nakalapit din ng kanilang lugar, para hindi lang sila makuha. Kasi alam nga nila na pag nakulong sila, binubulok lang sila. Wala silang magagawa, no? Samantalang kung sila ay nandoon, nakakapag-organisa pa sila, nakakatulong sila, nahihinga ng payo ng mga miyembro kapag may mga problema na kinakaharap doon sa kanilang mga kalagayan doon sa baryo. Naizen, na-mention niyo po yung militarization, red tagging, pagkawala ng pondo, kasi hindi niyo po magamit yung inyong bank account, meaning hindi rin po kayo makakatanggap ng mga funds kasi usually sa mga funders, hinahanap po talaga yan, requirement yon. Pero andyan pa rin po kayo saan po kayo kumukuha ng lakas? Ano po yung inyong motivation? Bakit po andyan pa rin kayo despite all this, no? Kung tutuusin po talaga, delikado po yung sitwasyon ninyo kasi meron na po kayong mga kasamahan na nakulong, tapos hindi rin po talaga madali yung ginagawa ninyo. Siguro lalo sa panig ko, o sa amin, ang pagtingin namin ay tama lang naman yung aming ginagawa at wala kaming ginagawang masama, no? Kaya
lahat naman tayo namamatay, no? Nag-iiba-iba lamang ang ano ng kamatayan, pero ano, sabi namin, kung talagang oras mo, edi oras mo mamatay, ano, ganyan. Ay kung mamamatay ka ng walang silbi, wala kang ginawa, tapos parang yung mahaba na yung panahon ng pakikibaka ko. Lalo na ngayon na tumitindi ng tumitindi yung krisis. Ano ang ihaharap ko sa pamilya ko? Anong kinabukasan ng mga apo ko? No, kung ganito, tapos sasabihin nila, tumanda ka na nga sa pakikibaka, tapos ngayon hihinto ka. Para saan? Eh, ano, nakikita naman natin na patindi ng patindi yung kalagayan na kahit na nasa bahay ka, naghihirap ka pa rin. Kahit na huminto ka sa gawain, hindi ka rin naman ligtas sa kamatayan. Kasi may mga iba na mga tumahimik na nga sila, pero pinagbibintangan pa rin. Ililink ka pa rin doon sa mga sa terorismo, kahit na wala na nga, nanahimik na nga sila. Pero yun, edi ituloy-tuloy na lang natin dahil patindi ng patindi yung kalagayan. At kung hindi kami kikilos, edi lalong matatakot ang mas marami, no? Kailangan talaga natin, kaya nga sinasabi namin na kailangan natin mapalakas yung ating hanay. Kailangan natin dumami tayo. Kasi kung kukonti ang nagsasalita para sa ating mga issues na kinakaharap, ay hindi tayo pakikinggan ng gobyerno. Naipakita naman natin noong panahon ng people power na yung pagsasama-sama ay kaya nating makapagpabago ng kalagayan ng ating bansa. Kaya kailangan natin talaga unti-unti tiyagaan kahit mahirap, kailangan pa rin magtuloy-tuloy dahil ayun, 'di ba kasabihin nga sa yung ng UP, kung hindi ka kikilos, kailan? Kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos? Ay kung hindi ngayon, kailan? No? Ano naman po yung masasabi ng mga mahal niyo sa buhay? Ini-encourage po ba nila kayo or dinidiscourage dito sa ginagawa ninyong advokasya? Supportive sila kasi nakikita nila na na tama naman yung aking ginagawa, no? Ang sinasabi nga lang mag-ingat kayo. Tsaka yun, yung dahil medyo umidad na nga rin ako, no? Medyo na kasi mag-70 na ako ngayong taon na ito, no? Kaya medyo humina na rin yung physical na nakatayuan, pero pa rin, basta sabi ko, dahan-dahan lang, hindi ko kaya makipagsabayan ng takbuhan. Umaattend pa rin ako sa mga mobilisasyon, pero hindi ko na kaya yung maglakad ng napakalayo talaga, yung kagaya nung bata pa ako, no? Kaya sinasabi ko na lang sa kanila, medyo hindi na ako sasama sa mahabang lakad. Tatagpo na lang ako doon sa medyo malapit-lapit na. Kung halimbawa nanggaling ng Liwasang Bonifacio, doon sa Miquiapo, sasabay na ako. Pwede na akong sumabay papuntang Mindiola. Ganun. Kaya kahit may limitasyon, may magagawa pa rin. At mahalaga yung presensya din para sa ganun ay mahikayat natin ang mas marami na makilaw kahit na may mga ilang limitasyon. Naizen, ibang usapan naman po. Dumako po tayo dun sa very controversial na RA 11203 o yung rice tariffication. Ano po ba yung posisyon nyo doon? Inihahain. Usually sa mga dialogue, sinasabi namin na ito yung aming kalagayan, pero meron kaming mga iminumungkahi na mga doables na pwede nilang magawa, no? Hindi lang basta-basta yung aming pagtutol. Yung laging sinasabi na lagi na lang kayong kontra sa gobyerno. Sabi namin, kung maganda ba naman yung kanya lang ginagawa at hindi nakakaapekto sa mga mamamayan at
sa ating lahat, bakit nga ba hindi namin sila susuportahan? No? Pero ang nangyayari nga ay mas pinaprioritize nila ngayon yung mga dayuhang negosyante, lalo na ang solusyon ng gobyerno ay mag-import na lang tayo. Isa tayong agricultural na bansa, pero bakit yung mga agricultural products, lalong-lalo na ang bigas na pangunahing pagkain natin, yung kanin, ay iaasan niya sa importasyon. Yung talagang panglumo itong ganitong ng gobyerno, itong ganitong patakaran na kung saan ay ang gusto lang nila ay resolbahin daw yung kawalan ng pagkain. Pero paano kung walang pambili, 'di ba? Nandiyan nga yung mga imported na produkto pero wala kang pambili, di gutom din, 'di ba? Dahil hindi napapaunlad yung mga mamamayan, yung marami ang nawawalan ng kabuhayan. Marami ang mga nadi-displace doon sa kanilang paninirahan. Marami yung naaapektuhan ng mga iba't ibang kalamidad dahil na nga sa pagsira sa ating mga likas yaman. Dahil ang itinatanim nila, yung mga plantasyon na talagang kaya nga dati ang Mindanao ay hindi naman binabagyo yan eh. Bakit ngayon ganyan na yung nangyayari sa Mindanao? Kasi kinalbo yung mga bundok, ang naitatanim na ay yung mga cash crops na kung saan ay mga pang-export na hindi naman natin pangunahing pangangailangan. No? So ibinubuyang-yang ng gobyerno yung ating mga lupain, pati na yung mining na kung saan ay talaga namang dati ang pagmimina ay doon lang sa ilalim at natataniman mo pa yung ibabaw, ano? Pero ngayon ay yung open pit mining na kung saan ay talagang pagsira mismo ng ating mga kalupaan, ng ating katubigan at ng talagang pati na yung mga kanilang pagpapatayo ng iba't ibang mga infrastruktura na kinakalbo ang bundok at tinatambakan naman ang dagat. Pinapatag ang bundok para itambak doon sa dagat. Ano mangyayari sa atin? No? Kaya puro super typhoons na ang nangyayari sa atin at mga iba't ibang mga problema sa ating kalikasan ang nangyayari. Tatanungin ko lang din po kayo kung ano yung Rice Industry Development Act. Yun po yung masinusulong niyo. Pwede niyo po bang i-elaborate yun? Ano po ba yung nilalaman nitong act na ito? Bali, itong Rice Industry Development Act, ay di yung sinasabi nga natin, ang katambal na batas nito ay yung Genuine Agrarian Reform Bill, yung GARB, no? Na kung saan ay si panahon pa ni Christine Beltran, ay inihain na itong batas na ito sa Kongreso pero hindi pinapakinggan dahil ito nga ay tunay na reforma sa lupa na kailangan ay ipamahagi ng libre yung mga lupain para sa mga magsasaka, bigyan ng sapat na subsidyo at pondo sa panimula. Yung 5 years na pagpapatupad na pagtutok talaga ng gobyerno para umunlad yung ating mga magsasaka. Kaya katambal nito yung Rice Industry Development Act na kung saan ay paunlarin ang ating mga sakahan, lalong-lalo na itong palay, itong ating bigas na kung saan ay kailangan lang naman na yung patubig na nandiyan ay na isabatas na, pero pinapabayaan pa rin ng gobyerno. Kasi kung mapapatubigan natin ang lahat ng mga palayan, ay makakapag-produce tayo ng sapat-sapat para sa ating pangangailangan. Hindi na natin kailangan mag-import. Kasi ang karamihan sa ating mga palayan ay yung iba ay isang beses lang nakakapagtanim sa loob ng 1 taon dahil walang patubig. Pero ang dami nating mga ilog, ginagawang mga dams, at para sa energy, at para sa mga negosyante, para sa
para daw sa tubig ng Manila Water, ng Maynila, ng ganyan. Yun yung pinaglalaanan ng husto. Pero yung tumatapon na tubig na dapat ay yung umaagos na dapat ay para sa mga magsasaka, para paunlarin yung ating agrikultura, ay hindi tinututukan ng gobyerno. Dahil nga siguro mas kumikita yung mga nasa mga ahensya ng gobyerno doon sa mga pakikipagnegosasyon nila sa mga dayuhang kapitalista. May under the table talaga. May mga kasama po ba kayong ibang organizations na tumutulong sa inyo na dito sa RIDA? Marami, no? Kasi kahit yung mga manggagawa dito sa ating bansa, yung mga organisasyon ng mga manggagawa, organisasyon ng mga maralitang lungsod, yung mga estudyante, yung mga iba't ibang mga organisasyon ay sumusuporta dito sa ating inihahapag na batas at gayon din doon sa pagbabasura doon sa RA 11203 kasi nakikita nga natin na talagang papahirap na ng papahirap yung ating kalagayan at hindi tayo nakasisiguro na magiging sustainable yung ating pagkain kung aasa tayo sa importasyon. Paano itong mga nangyayaring mga nagkakaroon na ng mga giyera, nagkakaroon na ng mga iba't ibang kalamidad doon sa mga lugar na ating kinukunan ng importasyon ng pagkain natin. At higit sa lahat, kayang-kaya natin na gawin basta tututukan ng gobyerno kung may political will ang ating mga nasa pamahalaan para paunlarin ang ating agrikultura ay kayang-kaya natin. Kaya nakakalungkot nga dahil lahat-lahat na pati mga gulay, pati na asukal, pati na nagbabalak pa yung asin i-import na rin natin. Samantalang napapalibutan tayo ng dagat alat, Isa tayo mga pulo-pulo tayo. Pero hindi dinidevelop. Yung ating dating asinan dito sa Parañaque, Las Piñas, Bacoor, wala na. Puro MOA na. At saka mga iba't ibang mga establishmento. Hindi talaga. Sabi ninyo, ano po masasabi niyo, Nay Zen, dun sa nangyaring pagtaas ng presyo ng ating mga sibuyas. Pati bigas, kasi kontrolado ng private. Dapat kung ganun ay yung pulisiya ng gobyerno ay meron siyang control doon sa ating pangunahing mga pagkain. Hindi natin dapat iasa ito sa mga private, sa mga negosyante. Dahil ang hangarin ng negosyante ay magkamal lang ng magkamal ng tubo, At tayo, pabayaan na tayo. Lahat-lahat na Kasi pati na inuna nila yung tubig natin, yung kuryente natin, yung sa edukasyon, yung mga eskwelahan natin. Ngayon, mga ospital, pina-privatize na rin. Pati na yung mga social services na dapat ay ang gobyerno ang siyang humahawak, ay hindi niya tinututukan at ipinaubaya sa privatisasyon. Ito yung, sabi nga namin, konsumisyon. Dahil nung pumasok tayo sa WTO, yung liberalisasyon, na pati na yung karne, isda, pati na yung mga gulay, pati na yung bigas, pati na yung mga iba't iba pang mga pangangailangan natin na sa pang-araw-araw ay puro na-private na i-liberalize na, Kaya itong liberalisasyon, privatisasyon at deregulasyon, ang sinasabi nila, pangako nila na bababa ang presyo ng langis dahil may kompetisyon. Ano ang nangyari? Wala namang kompetisyon. Kasi sila ay magkakasundo, sila ay nagkakaisa kung paano tayo lolokohin, kung paano sasamantalahin yung ating kalagayan. Na tayo ay mapipilitang bumili kahit na
hirap na hirap. Kaya nga ang nangyayari, kapag kakapos ang ating kita, ay yung ang nagsasuffer dito ay yung ating kalusugan. Kasi sa pagkain natin binabawas yung tumaas ang kuryente. Wala na. Ang iyong sweldo ang iyong kinita ay napakaliit. Hindi sapat para sa pangunahing pangangailangan. Nalulugi ka. Lalo na ngayon dito sa rice liberalization law na ito, na mula sa dati ay 20 pesos per kilo pataas ang presyo ng ating palay, ay bumaba sa presyong 8 pesos ang pinakamababa, tapos ang ngayon ay nasa 15 pesos per kilo. May iba dahil bagong ani, yung mga nauna binibili pa nila ng ngayon daw ay may 19 pesos. Pero kapag sa kasagsagan na ng ani, babaratin na nila yung aming mga produkto. Napakamura. Ganon din yung sibuyas, na mula sa dati ay napakamahal, di ba? Nagmahal. Last year magkano lang ang kilo nung nagpunta ako sa Nueva Ecija, pinakamataas na maganda na klase ng sibuyas noong April ay 30 pesos, 35, ganyan, isang kilo. Pero bandang June, naging 60 pesos na. Pagdating ng December, ginto na, mas mataas pa sa iyong sweldo sa isang araw, minimum wage. Ano na yun? Wala na, hindi na magsisibuyas ang mga mahihirap. Kung magsisibuyas man, isang sibuyas, hati-hatiin nila yun na magkalasa lang ng konti. Kaya napakahirap talaga nung kalagayan natin na iniaasa natin sa mga negosyante yung ating kasiguruhan sa pagkain. Kailangan maging matalino yung ating gobyerno. Sinasabing, noon pa namin hinihiling na bumaklas na sa agreement on agriculture ang Pilipinas dahil isa tayong agricultural na bansa, mayaman tayo sa mga likas na yaman na kung saan ay yung ating karagatan, yung ating kabundukan, mga lawa, mga ilog at yung ating mga kalupaan ay napakaangkop para sa pagpapaunlad ng ating agrikultura kung talaga lang tututukan. Hindi natin kailangan ng mga imported na ito. Na-mention niyo po kanina, Naizen, yung open pit mining, yung mass production ng mga cash crops na dahil nagpo-produce tayo at gusto nating mag-export, nagkakaroon ng land conversion, nagpuputol po ng mga kahoy para doon magtanim. So ang laki po nitong talagang pinaglalaban ninyo. Marami po kayong talagang mababangga ditong mga malalaking mga industriya. Paano po kayo nakikibaka? Ano po yung, kasi kayo po na-mention nyo kanina, kayo ay mga volunteers. So sino po yung mga kasangga ninyo? Paano po kayo nakikipag-partner sa mga organizations para mas marinig po kayo? Ang ginagawa namin, halimbawa sa mga eskwelahan, kinakausap namin yung ilang mga teachers or mga grupo ng estudyante na mag-discuss kami ng issues kaugnay nung ating food security, bawang ganyan. Dahil nga, at mula doon sa food security na ito, matatalakay na rin namin yung mga alternative natin para matugunan yung ating ating problema sa pagkain, at iba't iba pang mga issues. So, nagro-room to room kami doon sa mga ibang mga eskwelahan, lalo na kung ngayon, at least mag-face to face na ng tuluyan, Pero noong panahon ng lockdown, dinadaan namin sa online. Kailangang angkupan din namin yung mga forums na kailangan na maipalaganap namin yung mga iba't ibang issues. Gayon din sa mga religious sectors, gayon din doon sa mga pati sa mga manggagawa na ang sinasabi nga namin, ang laban natin sa lupa at sa
dito sa pagkain ay pareho, dapat ay sama-sama tayo. Kasi kami, ang ano nga namin, sabi namin sa amin ang lupa, ang pagkain ay para sa lahat. Kasi ipoproduce namin yung pagkain na kailangan ng mga mamamayan. At kung ito ay magagawa, kung tayo ay magsasama-sama na maipatupad talaga yung tunay na reforma sa lupa at tututukan yung pagpapaunlad ng ating agrikultura. Sa gayon din, ito yung magiging simula din ng industrialisasyon dahil yung kapag may pera na yung ating mga magsasaka, makakabili na rin siya ng mga iba't ibang mga produkto na kailangan niya, iikot yung pera at the same time yung mga surplus na mga produkto sa agrikultura, ito yung isa sa proseso natin para sa mga iba't ibang mga pangangailangan, ididilata o kung ano ipoprocess natin na i-preserve or kung ano pa man na mga pangangailangan natin, mga tomato sauce o kung ano, kaya natin yan. Kung talagang tuturuan tayo at bibigyan talaga ng suporta ng gobyerno na paunlarin ito. Kaya yung pagsisimula ng cottage industries hanggang sa pati na yung dapat yung mga tutungo sa dapat ay yung mga heavy industries na yung ating itatayo na kailangan ang gobyerno mismo ang tumuto kasama yung mga mamamayan. Kailangan talaga yung may konsultasyon lagi sa mga mamamayan. Hindi yung basta na lang ihahapag ito yung proyekto. Pinapayagan ba ninyo? Ang papayag lang naman ay yung mga opisyalis ng barangay at mga Pero ang nangyayari ay parang pumayag na yung buong mamamayan doon sa lugar na yun. Kaya naipapatupad ang mga iba't ibang mga proyekto. Kaya So nasasabi niyo po napakahalaga na na tayo ay magtulong-tulong. So na parang sa inyo po yung free and prior informed consent, hindi po siya talaga nai-implement ng tama. Hindi talaga. Sige po. Lizen, katanong ko rin po, ano po yung masasabi nyo? Kasi sobrang kahanga-hanga po itong katapangan ninyo, no? Na pinapakita at mga ginagawa sa mga proyekto at mga pinaglalaban yung advokasya. Ano po yung masasabi nyo sa mga naniniwala pa rin na ang mga kababaihan ay para lang sa bahay, magluluto, mag-aalaga ng mga anak, at hindi po para sa mga ganitong gawain? Process yun unti-unti na maimumulat. Ipakita sa kanya kung ano yung kanyang ginagawa, no? Sasabihin naman niya hindi rin sapat, lalo na sa krisis na ito. Hindi na kaya na lalaki lang ang maghahanap buhay. Naghahanap buhay din ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga pagtitinda-tinda o kung ano-ano yung sinasabi nila racket, mga maliit ang racket, mga kung ano-anong mga magawa nila na pwedeng pagkakitaan, ganun. Ganun ang babae, maabilidad naman. Hindi naman siya, dahil nga nakatuon sa kanya yung responsibilidad pa rin, paano may ihahaing pagkain sa kanyang mga anak, no? Primarily, na yun ay kailangan niyang maipatupad. Kaya ginagawa niya yung lahat, iba't ibang mga abilidad na pwede niyang magawa. Pati na sa kung paano yung pagkain ay maihahain. Kaya nga kami nitong panahon ng pandemya, nakagawa kami ng libro, kinumpile namin yung lutong gitit. Kaya kung ninyo, isa pa pala yun dahil na-take down din ng NTFL, ng NTC ang aming website at saka yung aming Facebook, no? Kaya hindi namin alam, kaya mahina na yung namin kasi bakit ang konti na nang nagla-like, may naka-shadow ban pala kami dati total ban, wala kami. Pero ngayon naka-shadow ban, kaya hindi pa rin masyadong ma-like ng gusto. Pero tuloy pa rin kami, no, sa iba't ibang paraan, yung mga mga pulyeto kung paano namin
maipaprint, kahit na papano, maghanap kami ng paraan para maipamahagi, mabasa ng ilan. At nagkakaroon din kami ng mga palengke hopping, no? Na kung saan ay doon ay nagsasalita kami tungkol dito sa rice liberalization law, sa mga neoliberal na pulisiya ng gobyerno na kung saan ay inuunan niya yung kapakanan ng mga dayuhang negosyante sa halip na tayo. So presyo ibaba, sahod itaas, tapos lokal na produksyon, hindi importasyon. Yun yung mga inaano namin sa kanila. Tapos pati na yung mga artista ng bayan, yung mga kabataan, mga nagbuo sila ng mga grupong pangkultura, isinasama namin para makainganyo din na mga kanta na hindi nila naririnig sa pang-araw-araw, yung mga awitin na talagang nangyayari sa ating buhay, yung mga lyrics ay tumitimo sa kanilang mga puso't damdamin. Kaya nakikinig, lumalapit yung mga masa, nakikinig sila doon sa aming ginagawa at yung pagpapaliwanag. Tapos nandoon may mga petition campaign din kami na yung mga grupo ng mga kabataan kasama yung mga nanay magpapapirma doon sa mga nandoon ng petition para ibasura itong Rice Industry Development Act at isabatas ang GARB at ibasura ang Rice Tarification Law at isabatas ang Rice Industry Development Act. Kaya magkakasama yon. Kaya sinasabi namin na kailangang i-repeal ito, ipawalang bisa ng gobyerno, pero may inihahapag kaming alternatiba at basahin po ninyo itong mga polyeto namin. So, mga comics, mga iba't ibang mga paraan ng mga para makainganyo sa kanila yung pagbabasa. Aabangan po namin yung mga materials nyo, Naizen. Sana po ay makatulong din kami sa pag-reproduce at sa pag-distribute nito. Kasi alam ko po na ito ay mula sa inyong dugot pawis. Sana po ay makatulong kami. Kasama na rin po yun siguro sa mga panawagan ninyo, na masuportahan kayo kahit sa mga ganitong bagay lang. Oo, pati nga yung petition merong online petition din bukod doon sa talagang ang totoo nakapag-submit na kami ng 50,000 na signature sa Congress, pero binabalak namin na makapag-submit pa ng another 100,000 na signature para sa ganun ay medyo talagang sabi namin, ano ba yan, talagang itong mga nasa kongreso natin ay mga palibhasa, mga Panginoong may lupa at mga negosyante, kaya hindi nila nararamdaman yung ating paghihirap. Pero Naizen, salamat po. Kayo po ay kahanga-hanga po talaga ng inyong katapangan at kayo po ay talagang inspirasyon para sa maraming kababaihan. Your selfless acts at saka po ang inyo talagang advokasya na pinaglalaban, na para hindi lang po para sa inyo, para din sa ibang mga kababaihan, sa ibang mga Pilipino at sa mga kabataan, at hindi lang po yun, pati rin po sa kalikasan. Kasama na rin po yun sa lahat. Maraming salamat po, Naizen, at saka tamang-tama po itong ating pagkukwentuhan kasi celebration po ng Women's Month. So talaga pong tulad ninyo ang mga pinagdiriwang natin. Maraming salamat po at sana po ay may mga pagkakataon po na magkita tayo. Lalo na po sa iyo. Maraming salamat po, Naizen. Salamat. At sana maging kabahagi kayo ng aming kampanya para marami tayo na magtataguyod para sa kapakanan ng mga kababaihang magbubukid at ng buong mamamayang Pilipino. Opo. Salamat po, Naizen. Pwede humabol? Sige po, ano po yung ihahabol niyo? Kasi sa ngayon, isang malaking problema namin yung tunguhin ng gobyerno na yung mekanisasyon doon sa mga sa ating mga palayan, yung mga malalaking traktora,
na kung saan ay maraming mga kababaihan ang na-displaced sa kanilang hanap buhay. Hindi na sila, kasi combine harvester and yung planter, sila na yung nagtatanim, yung makina. Sila na rin yung nag-aani. Kaya nawalan ng kabuhayan yung maraming kababaihan ng mga nagtatanim. Bakit pati na yung pagdadamo, na lang, gamot na lang, chemical. No? Kaya hindi rin secure yung ating kalusugan. Kaya yun, gusto ko lang ipaabot yung ganong kalagayan ngayon. Dahil sinasabi nilang para sa ating kaunlaran, pero nanganganib naman ang ating kalusugan. Nanganganib din ang kabuhayan ng marami pang mga magsasaka at iba pang pisan. Salamat po. Ang buti at naihabol niyo yun, Lizen. Kaagapay ang kababaihan sa pagtatanim ng pagkain tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Babae ang madalas na nagtatanim, nagtatanggal ng mga damo at nag-aani, habang ang mga lalaki naman ang may mas mabigat na trabaho ng pagbubukal, pagbubuhay at iba pa. Napakahalagang suportahan natin ang mga kababaihang magsasaka dahil malaki ang naiiambag niyang tulong sa proteksyon sa kalikasan, lalo na sa climate crisis, sa pagsulong ng food security at sustainable agriculture. Ako po si Pia Noriela Bastilla. Maraming salamat.